Pero yun lang, siguro sa susunod, ayun nga lang, kung ako ay nagkamali sa sinabi ko, which is nagkamali naman talaga ako, ako ay humihingi ng pagpapakumbaba, okay? So yun lang, siguro sa susunod, it is better to us na parang basahin na lang natin sa mga tao, kasi laganap ang malalang deception ngayon, kaya ang mga tao ay namumuhay sa laman, kaya sa bunga makikita, 'di ba? Ang ano pa rin ng tao, pero yun nga King, 'di ba? I am humbling myself the end of the day. It is Kaya, the commandment of the Christine, Lord. It is love, 'di ba? It is the commandment of the Lord pa rin. Ako ay humihingi ng kapatawaran sa kung ano yung nasabi ko sa iyo. Pero yun nga, sana next time about kunwari may preach ka or something, request lang para na rin sa lahat, 'di ba? Kunwari about sa ganito, babasahin mo better na basahin muna natin ang buo para at least malinawan ng tao sa kung ano ba talaga yung kagustuhan ng Diyos. Kasi may Christine will kasi, siya, King eh. May will siya. everyday ako nag-upload, Christine, no? Oo. Hindi tayo pwede magbase sa isang video lang. Everyday ako nag-upload. Hindi, ako, wala naman So, yung problema dun sa hindi ko rin alam Thank saan you. mo nakukuha na kailangan ko i-preach yung ganito, ganyan. Kasi hindi ko alam kung nanonood ka ba ng mga videos ko everyday. Kasi Oo, kung sa isang nakapalo ko video ka sa lang Facebook. magbe-base, nahirap yon, no? Eto, babalik tayo dito sa tanong. Kasi hindi ko rin alam anong main topic natin, no? Umakyat ako dito para explain ko sa iyo na hindi ako dogmatic do sa rapture, okay? Hindi ako, una, do sa video mo kasi, pagbanggit mo ng false teacher to, kasi may nag-comment lang sa'yo, parang may nag-comment sa'yo parang live din yung video mo na yun. May nag-comment na, sabi ni Tetelestai, may microchip, yung Mark of the Beast microchip, tapos binanatan mo agad ng false teacher. In fact, kahit isa-isayin mo yung video ko, wala kang makikita na sinabi ko na ang Mark of the Beast ay microchip. So, dapat nag-iingat tayo doon, okay? Especially nagtuturo ka dito. May naano ko, King, yung parang video mo na nasa ano na Send siya. mo sa akin, nakaano ko. sige, send mo sa akin kasi Oo. ako gumagawa ako ng video ko. Hanapin ko lang. Pwede, Wala pwede. akong maalala na sinabi ko, microchip, ayan yung Mark of the Beast. Wala. I'm very careful when we are interpreting the scripture. Very, Hindi very ano siya, parang nagre-react ako dun sa video about dun sa mga nilalagay sa chip sa kamay, about sa ganun, yun yung nakita ko eh. Yung So, nilalagay word na by chip. word, sinabi ko na microchip ay Mark of the Beast. Wala, I don't think so. False teacher. Sino pa? Tetelestai. False teacher. Sino pa? Gab Bueno. False teacher. Tatanungin ko kayo, marami bang sumusunod sa kanila ngayon? The false teacher and the multitude of people. Sino mga nagsabi ng mga chip? What is the mark of the beast? Deuteronomy 6:8-9. Proverbs 23:23. Mind. Sobrang daling mag-point ng finger na, false teacher, false teacher. Anyway, magre-react lang naman ako dito dahil marami pong nag-PPM sa akin at sinasabi nila na araw-araw naka-live to si ate at lagi akong kino-call out. Hindi ko alam kung bakit sinasabihan akong false teacher. Pero dito sa video, nag-name drop siya. Hindi lang ako ni-name drop niya. Marami siyang ni-name drop na kapatid natin. So, in context po, kasi galit daw siya sa mga nagsasabi na yung Mark of the Beast ay yung microchip daw. When in fact, wala po kayong makikita ni isang video ko na sinabi ko yon, no? Pangalawa, galit siya sa mga taong naniniwala sa rapture, no? 3 years ago, meron akong video about rapture. Ina-explain ko doon yung rapture, yung view ng pre-trib rapture, no? Pero hindi ako dogmatic na sinasabi ko na eto lang yung tamang interpretation sa eschatology, lahat kayo mali. Hindi, ina-explain ko lang doon. Sinabi ko pa nga doon na ang hope natin ay wala sa time ng rapture, kung di na kay Jesus Christ. Dahil nga marami nagsisend sa akin, no, chinek ko yung profile niya kasi gusto ko malaman anong doctrine ang tinuturo niya or anong background niya, nag-aral pa siya ng theology. Napansin ko lang, very dogmatic siya, no? Ano ba ibig sabihin ng dogmatic? Ang ibig sabihin ng dogmatic, parang ganito yung sinasabi mo lagi. My interpretation is the correct one. Kapag nag-disagree kayo, false teacher, false teacher, false teacher. Ganun ang dogmatic. Guys, eschatology is secondary doctrine. Non-essential, no? Meaning, pwede tayo mag-disagree sa mga view natin sa eschatology. Kung pre-trib ka man, mid-trib, post-trib. Hindi lang yun, no? Hindi lang naman pre-trib, mid-trib, post-trib ang view dyan, no? Merong pre-millennialism, amillennialism, post-millennialism. No? But calling everyone false teacher,
Yun nga, unbiblical yun eh. Pag tinatawag mo, lahat na lang, tinatawag mong false teacher. Do not speak evil against one another, brothers. The one who speaks against a brother or judges his brother speaks evil against the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. There is only one lawgiver and judge, he who is able to save and to destroy. But who are you to judge your neighbor? Okay, doon sa sinabi mo, o doon sa sinabi ko, sige, ako ay ano doon, mali ako doon. Pero, ang mangyayari kasi dito, paano mo nasabi about doon sa, yun nga, sa theology or something ganito, ganyan, na ang unang mangyayari is rapture, which is may sinabi yung Panginoon na, di ba, na ang rapture kasi is second coming yan eh. Sige. Christine, napanood mo ba yung video ko? Yung reaction video ko doon? Sa video mo? Kanina, kalahati na. Tinapos mo. Kasi, hindi, Kalahati ano lang, kayo, okay. natulog ako. Natulog ako. That's why. So, na-explain ko din sa video na yon na yung video ko about rapture, nilalatag ko sa kanila ano yung pre-trib rapture. Hindi ko sinasabi na yun na yung tama, yun yung belief ko, ito yung paniwalaan nyo. Hindi, nilalatag ko sa kanila yung pre-trib rapture. Kasi may pre-trib, may mid-trib, may post-trib, iba-iba. King, saan nakalagay sa Bible na may pre-tribe at pre-trib? Again, ulitin ko, yung video ko about rapture, nilalatag ko sa kanila ano yung rapture. Kung ito ang view mo, ito yung view ng mga pre-trib rapture. Na rapture King, mauna, that's why the tribulation. world is deceived. Kasi wala sa Bible na pre-tribe. Huwag tayong lumayo. Wala sa Bible na pre-tribe. Hindi, dadahan-dahanin ko, Christina. Hindi mo ako nagigets eh. Yung video ko about rapture, hindi ko tinuturo na maniwala sila sa rapture. Nilalatag ko yung view about pre-tribulation rapture na ito yung timeline ng lahat ng ang view nila ay pre-trib rapture. Ito yung timeline. Okay? Hindi ako dogmatic na, guys, ito yung isang interpretation sa eschatology, kailangan nyo paniwalaan to. Hindi ganon, alright? Now, ang question ko, if someone believes in rapture, deceived ba sila? Unsaved ba sila? Hindi ba sila saved pag naniniwala sila sa rapture? Hindi, okay, rapture. Okay, maniniwala ka sa rapture. Walang problema sa rapture. Sige, rapture. Ang tanong, Hindi ako dogmatic na ito yung belief ko kasi nag-aaral ako ng theology. So nag-explore ako sa eschatology, no. Hindi ko sinasabi na ito yung view ko. Pre-trib ako. Hindi ganoon. Ang sinasabi ko, yung video na napanood mo kasi, nilalatag ko sa kanila, ano yung timeline ng pre-trib rapture? Ito mangyayari, ganito, ganyan. King, dapat kasi nabanggit mo rin doon kung paano mamuhay ng tama. Kasi yun yung mali doon eh. Kasi bago tayo lumatag doon sa rapture, may binanggit kasi doon yung Panginoon sa taas ng 1 Thessalonians chapter 4, 'di ba? Na dapat bago dumating sa rapture, kailangan namumuhay ang tao ng ano? Tama. Kahit babasahin mo ngayon. At tinuturo ko naman siya to walk in Oo. righteousness, no? So, King, malinaw sa iyo na ang kukunin lang sa rapture ay mga taong namumuhay ng tama. Amen? Kung yun yung view mo. Di ba, hindi ka naniniwala sa rapture? Babasahin mo. Kahit ikaw, basahin mo siya. Hindi. Huwag tayo lumayo. Di ba, hindi ka naniniwala sa rapture. No, rapture is real. Pero yung rapture is redemption. Or in Greek word, this is the returning of the Messiah. Or in Greek word, this is, anong tawag dito? Appenthesis. Which is kailangan ng tao mamuhay ng tama. May kabanalan. Tingnan mo yung nandoon. Kasi sinabi nga doon, ang kukunin ay yung mga taong namumuhay ng tama. Basahin mo. Yeah, are you referring sa second coming? Diba? Kasi nakikinig ako kanina ng live. May binanggit ka pa nga na Greek word ng rapture something eh. Pero mali yung sinabi mo kanina eh. Harpazo yun eh. No? Kasi dinigilit yung comment kanina. Oo, yung caught it up or yung rapture, harpazo. But yung meaning nung returning the Messiah, appenthesis yun. Which is, second coming na niya yun. Kaya nga ang kukuhon, kaya sinabi doon bago matapos yung verse, we will be in the Lord forever and ever. Di ba bago matapos yung verse, we will be in the Lord. So ibig sabihin, katapusan na yun. Iba kasi yung salvation letter sa gospel letter. Kasi yung salvation letter ay way ng Panginoon para itama tayo sa kung paano tayo mamumuhay ng tama. Ang gospel na sulat ay ito yung kwento kung paano ang buhay ni Jesus, kung ano yung mangyayari, ano yung ganito, ano yung ganyan. Yung salvation letter, ito yung way na sinulat ni Paul para itama ang pamumuhay ng tao kasi corrupted ang mundo sa laman. So, babalik ako. Panglimang question ko na to. Paano ka nag-conclude
doon sa sinabi mo na these people are false teachers, you are deceived kung naniniwala kayo sa rapture. Anong conclusion natin doon? If they believe in rapture, anong Hindi, basehan mo sinabi ko doon? doon, rapture, tatalon sa verses, ganito. Yun yung sabi ko, walang problema sa rapture. Goods yun. Pero yun ay, kung lilinawin mo, part na yun, hindi ko sinabing deceive ang naniniwala sa rapture. Ang sabi ko, nagsasabi sila ng rapture, eme, yung ganon. Okay? Oo. I mean, so sige, sa akin na lang, wag na natin idamay yung iba. Paano ka nag-conclude na ako isang false teacher? Kasi meron akong video about rapture. Yun nga, para ito na lang dito na sinabi ko, mas better na rin to para magkalinawan tayo na malaman ng tao kung ano ba talaga ang ibig sabihin o anong kagustuhan ng Panginoon about doon sa rapture. Kung ako ay may nasabi about sa'yo na you are false teacher, it is sa akin, sa Panginoon, ito ay haharapin ko sa Kanya kung anong Forgiven. Oo. Doon ka na lang sa iba mag-sorry sa mga Oo. ibang Ngayon, gusto ko lang din malinawan na ang lahat, okay, na ang kukuhanin lang po, kahit ikaw ang magbasa ngayon, kasi ang pangit natalon tayo sa verse, kailangan nating simulan sa una. Okay. Di ba? So, that is Ang okay. topic It's okay kasi lang din yun para mas, di ba, okay lang yun para mas anong tag dito? Malinawan ng tao wala namang about sa kung ano ang wala naman nag-quote ng scripture eh. Yun lang yung gusto ko maging clear kung ano yung conclusion natin. Kasi nga, una, nagtuturo ka rin dito, may mga followers ka na bata. We want to be careful when we are interpreting the Bible. Doon nga sa video, kung napanood mo, di ba, in-explain ko doon kung paano mo na sobrang bad misinterpretation yung ginawa mo sa Proverbs 23:23. I made a lot of video about how to interpret the Bible, no? Hindi dahil yun yung sarili kong interpretasyon, kundi rooted yon sa mga early church father na pass down sa generation, no? So, yun lang yung gusto ko malaman, ako personally, anong conclusion mo para masabi na false teacher to, ganito, ganyan. ano na yon, given na yon. Kaya nga sabi mo, di ba, you forgiven, that is okay. So, move on tayo, okay? Ang gusto lang natin Hindi, is, ang tanong ko kasi, ano yung conclusion mo lang, Ton? conclusion dun sa nasabi ko. Oo, like, Kasi hindi siya napapaliwanag ng teacher to maayos. kasi. Gusto ko siguro after this, para basahin mo yung buo ng 1 Thessalonians para marinig na rin alam ng mo ba verse. Christine, last na to. Alam mo ba ang pinaka-core ng Christianity? Binabanggit mo lang kanina yon. Gospel. Now, tatanungin kita, what is the gospel? This is good news, pero King, kailangan basahin kasi ang gospel eh. Hindi tayo parang, alam mo yon, tsaka yung Christianity, wag tayong mag-focus lang sa Christianity lang na ganito. Okay? We need to focus our life on Jesus. Kasi pwede natin sabihin na Christianity tayo, pero yung life natin is hindi naayon sa Panginoon. Diba? So, alam mo yun? Trabaho ba natin mag-judge or trabaho ba natin na, diba? It's between them and God na. If they are, living a hypocrite life na, they say Hindi they're ko a para sa Christian. iba na hypocrite or pharisee. Para to sa mga taong gustong willing na magbago. Okay? This is not about pharisee or sa mga taong hindi Christine, sa mga taong again and hindi pa again and nakakarinig. I fully understand your concern. You want to call out people to live a holy life. But again, concern kami sa approach mo no? Nagiging holier than thou mentality na kapag worldly sila, parang condemnation yung nafe-feel diba? So, King, focus tayo sa gospel. No? Kaya tatanungin kita, ano yung gospel? What is the good gospel? news yun. Diba? Ang gospel ay good Bakit news. may good news? Kasi ang Panginoon ay nabuhay muli. Napagtagumpayan niya ang kamatayan. Ngayon, Ano naman dahil sa na atin yun? napagtagumpayan, Kung namatay siya, ano naman sa atin yun? Bakit kailangan natin malaman yung good news? syempre, para Hindi tayo to, ay hindi to makasalanan. Christine, hindi to gotcha moment Kasi gusto ko lang malaman ano yung pagkakaintindi mo sa gospel. Ang gospel ay good news yan para paniwalaan natin. At wait lang, Bakit King, may nalala good niyo news? kasi tayo Bakit may good news? No. We're not. This is the most important thing. Especially 2.5 thousand yung nanonood. The Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation. We can preach anything here, pero kung wala yung gospel, it's all in vain.
Right? So, ano yung gospel? King, yung Good gospel news. ay ang Panginoon which Bakit is to may save good news? us. Bakit kailangan tayo Para isave masalba tayo. Para masalba tayo. Para paniwalaan natin yung Panginoon na napag-gospel, nandyan si gospel, ay binalaan nga tayo ng Panginoon na we chapter 2, di ba? To read the whole, nawawala kasi tayo dun sa pinaka-main topic ng kagustuhan ng Panginoon. Anong main topic Pero ba nasa sa natin? tao to, hindi Teka to lang, pinipilit. ano bang main Ay, topic kahit natin? man. Pero yun lang, siguro sa susunod, ayun nga lang, kung ako ay nagkamali sa sinabi ko, which is nagkamali naman talaga ako, ako ay humihingi ng pagpapakumbaba, okay? So yun lang, siguro sa susunod, it is better to us na parang basahin na lang natin sa mga tao, kasi laganap ang malalang deception ngayon, kaya ang mga tao ay namumuhay sa laman, kaya sa bunga makikita, diba? Ang ano pa rin ng tao, pero yun nga, King, di ba, I am humbling myself, the end of the day, it is Kaya, the commandment of the Christine. Lord. It is love, di ba? It is the commandment of the Lord pa rin. Ako ay humihingi ng kapatawaran sa kung ano yung nasabi ko sa iyo, pero yun nga, sana next time, about, kunwari, maybe preach ka or something, request lang, para na rin sa lahat, di ba? Kunwari, about sa ganito, babasahin mo, mas better na basahin muna natin ang buo para at least malinawan ng tao sa kung ano ba talaga yung kagustuhan ng Diyos. Kasi may will siya, King, may will siya. Everyday ako nag-upload, Christine, no? Oo. Hindi tayo pwede magbase sa isang video lang. Everyday ako nag-upload. Hindi, wala naman yung problema dun sa Hindi ko rin alam saan mo nakukuha na kailangan ko i-preach yung ganito, ganyan. Kasi hindi ko alam kung nanonood ka ba ng mga videos ko everyday. Kasi kung sa isang video ka lang magbe-base, nahirap yon, no? Eto, babalik tayo dito sa tanong. Kasi hindi ko rin alam anong main topic natin, no? Umakyat ako dito para explain ko sa iyo na hindi ako dogmatic do sa rapture, okay? Hindi ako, do sa video mo kasi, pagbanggit mo ng false teacher to, kasi may nag-comment lang sa'yo, parang may nag-comment sa'yo parang live din yung video mo na yun. May nag-comment na, sabi ni Tetelestai, may microchip, yung Mark of the Beast microchip, tapos binanatan mo agad ng false teacher. In fact, kahit isa-isayin mo yung video ko, wala kang makikita na sinabi ko na ang Mark of the Beast ay microchip. So, dapat nag-iingat tayo doon, okay? Especially nagtuturo may ka dito. May naano ko, King, yung parang video mo na nasa ano na Send siya. mo sa akin, sige. Send mo sa akin kasi ako, gumagawa ako ng video ko. Hanapin ko lang. Pwede. Akong maalala na sinabi ko, microchip, ayan yung Mark of the Beast. Wala. I'm very careful when we are interpreting the scripture. Very, Hindi, very ano siya, parang nagre-react ka dun sa video about dun sa mga nilalagay sa chip sa kamay, about sa ganun, yun yung nakita ko eh. Yung So, nilalagay word by chip. word, sinabi ko na microchip ay Mark of the Beast. Wala, I don't think so. Hindi ko tanda, pero Exactly. hahanapin ko na lang. Diba? Christine, hindi mo tanda. Pero bakit ang bilis ng bibig mo na, false teacher to. Diba? King, Yun lang yung okay concern na, ko diba sa'yo. sabi ko nga sa'yo, Hindi, kung ako concern ay ko lang sa'yo yun. Oo, Kasi tatanggapin ko yun. Yung mga nakikinig sa yung bata. Diba? Mahirap yung Wala ganun. problema doon, King. Sabi ko nga sa'yo, tatanggapin ko yun. No way. We're talking about soul. Hindi pwedeng walang problema doon, Christine. Ayun na nga, we are talking about soul. Okay? We are talking about soul. So, kung ako ay nagkamali, pwede akong gumawa ng video para mag-sorry. Pero alam mo yun, ang kailangan natin ay mag-focus pa rin tayo sa will ng Diyos. Hindi lang yung react tayo ng ganito, react tayo ng ganyan. Ang focus natin ay yung, alam mo yun, yung will pa rin ng Panginoon to deny ourselves to this wicked world. Sige, Okay, again, bumabalik lang tayo, okay, King, bumabalik lang tayo. Promise, walang problema sa akin, promise. Bumabalik lang tayo. Hindi tayo lumalayo. Kaya babalik Hindi, tayo. okay na nga yun. Dan na yun. Wala, di ba sabi Yeah. ko nga kanina, okay na siya. Goods Pero na siya, bago ko forgiven. bumaba, Okay na siya. bago ako bumaba kasi 2,800 yung nanonood. Gusto ko lang marinig sa'yo i-explain what is the gospel. Because Romans 1:16 sabi dito, it is the power of God unto salvation. So what is the gospel? Tama yung sinabi mo, good news yun, tama yun. Bakit may good news? Because of Christ. Okay? The gospel is about Christ. His resurrection. Sige. I-explain ko na lang guys, pengi ako ng 2 minutes or 3 minutes, Christine. Okay. Share ko lang yung gospel. So, tama yung sinabi niya good news. Pero bakit may good news? Kasi mayroong bad news. No? The bad news is, sabi sa Romans 3:10, there is no one righteous.
Not even one. So kahit kasing bait mo si Mother Teresa, wait lang. Kahit kasing bait mo si Mother Teresa, hindi pa rin tayo umabot doon sa kalwalhatian ng Diyos. Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. At bad news sa atin yun, kasi sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, lahat daw ng tao papuntang impyerno. No? Dito papasok yung good news. Okay? Jesus came into this world, He became flesh, died for our sins, rose again on the third day, and it is a gift, no? Ang regalo hindi binabayaran. We are saved by grace through faith in Christ alone. Now, pag yung verse 10, sabi doon, ito ata yung parang pinupoint mo rin kanina, yung verse 10, we are created in good workmanship in Christ. Ibig sabihin, kapag ikaw ay tunay na nanampalataya kay Kristo, marereceive mo yung Holy Spirit, pero yung Holy Spirit pa rin yung magbibigay sa atin ng ability to obey God. No? Even yung good works natin, si Kristo yung gumagawa sa atin. No? It is Christ who lives in me, hindi na tayo. No? 2 Corinthians, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. So meron transformation, meron spiritual rebirth. Sinishare ko lang. No? Pinaka-importante yung gospel kasi. Kasi pwede tayong mag-discuss ng eschatology dito, pero kung walang gospel sharing, walang kwenta talaga yon. Kasi gospel yung nakakapagligtas. When you share the gospel, doon tayo nagpapunta. I mean, kung babasahin mo yung for the wages of sin is death, amen. Pinapaliwanag kasi yun na nga yun eh. Kaya pwede ba basahin sa amin ang buo yun? Kanina pa ako naglalakad. So, anong point mo doon sa Romans 6:23? Sige, baka on top of my head, pwede ko sagutin yan. Oo, kasi pinapaliwanag yun ni Paul. For the wages of sin is death, amen. Pero may kasunod yun eh. Di ba? But the gift of God is eternal life through Christ Jesus. So, may kasunod pa rin yun. Hindi doon nahihinto yung gospel, King. Okay, I'm listening. Oo, hindi nahihinto yung gospel doon. So, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal. So, andun yung kasunod kung ano yung kailangan gawin ng tao eh. Ano? Yun yung pag-obey sa Panginoon. Kasi yung mga tao nga, di ba, nagkakameron sila ng misinterpretation na, ang lahat naman balik makasalanan, ang lahat naman pala ay ganito. So, okay lang na gawin ko tong ganito dahil King may sinabi rin sa Ephesians chapter 2:8-9, pwede mo rin siyang basahin sa amin ngayon. Ephesians 2:8-9. Oo, pero gusto ko For by magsimula grace you have been saved through faith. Pero, it is not by works. Yes, it is a gift, amen. lest anyone Amen. should boast. So, pwede mo rin siyang basahin about yung una nun, Ephesians chapter 2:1-7. Kasi may binanggit doon sa pinakauna kung ano yung binabanggit doon, kung sino yung sinasabihang saved doon. So, paano maliligtas ang isang tao? Yun na lang yung Tatanggap tanong siya sa ko. Kristo. Tatanggap siya sa Panginoon, Okay. sa gospel. So, kailangan, di ba sabi nga sa Romans chapter 10, kung siya ay pinadala, babasahin ito. Kung babasahin ito, itong salita ng Diyos, ganito, isang salita ng Panginoon. Ngayon, may binanggit din kasi doon na dati kang namumuhay katulad ng mga taong makamundo. So, King, na-accept kasi ng mga tao yung Ephesians 2:8-9, even namumuhay pa sila sa mundo. So, anong point natin? Ang point dito kasi, ito na nga yun. Nabibigyan natin ng ng maling kahulugan yung mismong kasabihan ng Ephesians 2:8-9 na ibinibigay lamang ito sa mga taong dating tumanggi sa mundo. Can you read us from para malaman nila na sa iyo manggaling? I'm sorry? Pwede mong basahin sa amin yung pinakauna ng Ephesians. Pangatlong beses ko na, nasa mall ako. Naglalakad ako, wala akong hawak na Bible. Pero yun na lang. Ephesians Siguro pag 2:8-9, for by grace bawan you mo na have lang been din siya saved ng through video. faith. It is a gift, it's not by your works. So, Lest King, anyone should ganito na lang. boast. So, ano bang Gawan mo na lang pagkakaintindi siya mo ng sa video. Ephesians 2:8? Yun na lang yung Marami Para ka sa nang lahat. gawa ng... Gawan mo na lang siya ng video para sa lahat na kung Question na lang, anong interpretation mo sa Ephesians 2:8-9 na walang problema kung save talaga ang tao sa Hindi. grace. do you believe that we are saved by grace through faith in Christ alone? Wala tayong mako-contribute sa salvation natin? Oo, syempre. Pero bago ka pumunta ng 2:8-9, may sinabi sa 2:1-7. Okay? Gawan mo na lang siya ng video. Nandiyan ka na paliwanag eh. mo sa tao. Diba? Ikaw may Bible ka sa harap po. Pwede mong basahin sa audio. Okay, sige. Basahin na lang natin.
Wait lang ha. Pero on top of my head, the book of Ephesians, sinulat ni Paul yan para i-clear na yung salvation hindi human effort. Hindi ito Yes, something amen. na Hindi achieve. naman talaga siya human Ito effort. something na na-earn, no? And we cannot contribute, no? Kahit kasing bait mo pa si Mother Teresa Oo again. man, King, Diba? Kasi naniniwala merong naman mga ako. atheists, mababait pa sa atin yung mga atheists, di ba? Pero save ba No sila? one is wala Oh, diba? namang mabait talaga. No one can come to the Father except through me, sabi ni Jesus. King, basahin natin. Kasi baka nakiklaim ng mga tao na save sila kahit hindi sila tumatalikod sa mundo. Okay? Pagtalikod sa mundo, ito yung kagustuhan at pagnanasa ng iyong laman, King. At yun ay kung ibibigay mo yung puso mo. 'Di ba? So anong sabi dito? By grace through faith. So and you were dead in trespasses, sa iyong mga kasalanan, sa iyong mga ginawa. And sin in which you once walked, following the course of the world. So, sinong sinasabihan dito? Yung mga taong dati nakatanggi na nabigyan ng mercy ng Panginoon. No. Ito yung mga taong tumanggi. No. The book of Ephesians, sinulat ni Paul yan sa church ng Ephesus. Di ba? King, That's how you chapter- interpret the Bible. Sino ang nagsulat? Sino ang audience? Kailan sinulat? Bakit sinulat yan? King, Ang may audience sinabi rin sa dyan- 2 Timothy chapter 13. Kaya nga, you were dead in your 3:16, trespasses. sorry. Christine, you were dead in your trespasses, meaning, ito yung mga dating hindi pa nakaka-encounter kay Lord. But now, they have the Holy Spirit, new creation na sila. Oo nga, kaya nga ito nga sabi dito, di ba sabi doon sa 2 Timothy chapter 3:16, ang lahat ng salita ng Panginoon ay naayon para ituro, para itama ang pamumuhay ng tao. Tama ang sabi dito ha, in which once you walk the following the course of this world, following the prince of the power of the air, Satan has the power of air to deceive people. The spirit that is now work in the son of disobedience. So, ibig sabihin, yung mga ayaw sumunod na tanggihan ang kanilang pagnanasa o following the course of evil, na even they are believing in Christ, but alam mo yon, hindi tinatanggi yung pagnanasa, useless. Kasi sabi dito, dati kang namumuhay katulad ng mga tao na bilong sa mundo, which is the son of disobedience. Exactly. So, dati kang namumuhay, ito yung mga dating wala pa kay Lord, ngayon na-encounter na si Lord. Oo. Okay? Ito yung mga saved na. Right? So, anong point natin doon? Na kapag Ito yung yung tao ba... O sige, ako na lang. Para makuha ko lang yung point mo. Kasi, sorry hindi ko talaga magets eh. Let's say, I put my genuine and fully trust in Jesus Christ. Hindi, King, paano ka nga magkakatrust kung eh. hindi nababasa ng buo yung salita? Wait lang. So, let's say, ikaw na lang. Si Christine, na-encounter si Lord, nagkaroon ng genuine repentance. Diba? Sabi sa Bible, repentance leads to salvation. Na-encounter mo si Lord, nagkaroon ka ng transformation, pero nag-struggle ka pa rin sa last. Ibig sabihin ba nun, hindi ka ligtas? King, ang layo naman nun, di ba? Kaya nga nandyan Hindi siya yung malayo. mediator. Hindi siya malayo. Andyan yung mediator. King, andyan yung mediator to forgive us. But alam naman natin na we need to be born again. Kailangan iba tayo ng pag-iisip na Hindi na dapat na ikaw ay gumusto sa pagnanasa ng iyong laman. Kasi ang kasunod dito, tamo ha, in the past, all of us live like that trying to please our sinful self. We did all the things that our body and minds wanted. So, sinong sinasabihan dito? Yung mga taong tumalikod, even in our generation, sa kagustuhan Hindi, ng pagnanasa ng Christine. kanilang mga laman. Christine. Sige, assignment mo na lang mamaya. Hindi, I-search kahit mo ikaw, King, yung kahit ikaw, audience. King, pwede mo siyang basahin. Yeah, but hindi. Pag binasa mo, kukunin mo, ay si Jesus tawag nun. Ini-interpret mo ng sarili mo lang, no? Kailangan natin malaman sino ang audience ng sinulatan ni Paul dyan. Bakit niya sinabi Hindi yan? lang, di ba sinabi nga sa 2 Timothy, Hindi, chapter wait lang. 3, Last na. Kasi ang lahat ng Di tayo salita niya ay di tayo hindi para matatapos sa eh. atin. Di ba, kung naniniwala Okay. tayo sa gospel, bawat generation to So, ibig sabihin, hindi lang to para sa Ephesus. Amen? Para to sa lahat. the Bible is written for us
not to us, no? Yes, kaya nga sa 3:16 ng Timothy, binanggit doon na ang lahat ng All salita scriptures ng breathed out by Panginoon. God, profitable for teaching, reproof. Alright, but my point is, kaya nga yung tanong ko kanina, no? Sabi mo malayo, hindi siya malayo, connected siya. Kung ako'y nagkaroon ng genuine repentance, na-encounter ko si Lord, na-receive ko yung Holy Spirit, King, magkakameron ka ng genuine Wait. repentance wait lang, kapag wait ikaw ay lang. na-born again. Wait lang. Nakatingin na yung mga sales lady sa akin. Hello po. Ayan. So, na-encounter ko si Lord, genuine repentance, nagkaroon ng spiritual rebirth, na born again. Pero nag-struggle ako sa last. Save ba ako or hindi? Andyan ang Panginoon as a mediator kung totaling nabago ang iyong puso. Hindi, ang question ko, save ba ako or hindi? Yan Porkit ay mga nag-struggle ako sa... Oo. Porkit Pag ang isang tao nag-struggle nag-struggle lahat, sa lust, sa pride, sa pagmumura. Ibig sa Romans 7, even siya nag-struggle. Sabi niya, bakit ko ginagawa yung mga ayaw ko? Alam kong mali to, pero ginagawa ko pa rin. I do what I hate to do. So, Para ito sa kasi yung ating point ko. lahat Kasi, nakikita ko lang naman na I don't want to put words into your mouth. Kasi parang ang nagiging basehan mo ng mga nakay Kristo na is yung talagang holy life na talaga. King, hindi ko Dapat sinabing wala ka holy ng life. struggle. Ang sinasabi Dapat ko walang kasi, struggle. may struggle. Even me nag-i-struggle ako, King. Okay? Exactly. Lahat tayo, Yes. lahat. Even you nag-i-struggle ka, di ba? Exactly. Every day. Oo, pero ang ating kasing pag-iisip dapat ay, alam mo yon, gusto mong lumaban ayaw ko nito, ayaw ko nung sin. Kaya nga sinabi ni Jesus, you cannot seek the kingdom of God. What is the kingdom of God? King. It's not within you. Kasi lagi ko naririnig sa yun. The kingdom of God is within you. What does it mean? Yes. It I mean, is what does your it mean? heart. So ako rin ang sumagot, sorry. Ako rin ang sumagot. Kingdom of God is heart? Yes, Sorry. two kingdoms to king, o diba? No. Two kingdoms to, the kingdom of heaven and the kingdom of God. The kingdom of God is heart? Sabi mo? Yes. Saan It sa is Bible the yan? holiness of your heart. Wait, Sinabi saan to sa- kay Nicodemus. Anong saan sa Bible yung kingdom of God is your heart? Sabi sa Hindi Jeremiah sa- hindi 17:9, the Christine, kingdom- Christine, sabi sa parable Jeremiah kasi to. 17:9, heart is deceitful above all things and is desperately King. wicked. Who can understand it? Parable to. Basahin mo Matthew chapter 13. Parable kasi Sabi mo, yan. may Bible ka naman eh. Siyempre, naano mo kasi. So, the kingdom of God, two kingdoms kasi to, tabo, di ba? So, yan, assignment mo rin yan. Okay, so two Sige, kingdoms sige, to sige. king. Oh. Okay, so yun lang naman kung... Kingdom of God ano- is at heart. That's very new age, ah. The heart of a person. Nasaan yung kabanalan ng puso ng tao? Okay, sige, paikot-ikot. Sorry guys. Oo, salamat King sa time mo. No, thank you. Sorry, mas okay siguro kung nasa bahay ako. Na-tsempuhan lang, nakita ko naka-live ka. Kasi sabi nila, hinahanap mo daw ako. So, mahirap. Ayoko kasi magsalita ng on top of my head. Baka magkamali ako. Pero, try ko mag-join uli pag nasa harap na ako ng Bible. Para mas nakikita natin yung context ng binabasa natin. But again, gusto ko lang linawin yung gospel, no. Guys, yung mga nanonood po dito, no. You cannot save by works. Trust in Jesus alone. Our hope is not in the time of rapture. Ayun yung reason ba't nagkaroon ng ganito, kasi about rapture, about For, tribulation, no. Doesn't matter, guys. Repent. Believe the gospel and be saved. Today is the day of salvation, not tomorrow. at Hindi sinabi mamaya. si Jesus, be a follower. Pag naging follower ka niya, anong kailangan gawin? If you love me, obey my commandments. Hindi, sa disciple niya na, if anyone, Deny yourself. yes, yan yung kailangan ng tao. Kailangan natin gawin. Yeah, and I believe lahat ng taong may Holy Spirit, tinatry gawin yon every single day. Kaya we need the grace of God every day. Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya yon. Apart from Him, we can do nothing. He is the vine, we are the branches. Kung ang branch hindi nakakonect sa vine, magiging fruitless yan. No? So,
ayun, Kailangan ng taong magbabad. A man shall not live by bread alone. Magbabad sa salita ng Diyos. Kaya nga ginagawa namin Yeah. ito everyday. yeah, but yun lang advice ko, Christine, careful tayo sa mga words and meron ka bang mentor? Something like that? The Lord. No. Dito na nag-hold ng accountability sa'yo na The Lord. It's only oops, the Lord. medyo mali na yung sinasabi mo. Oops, I will pray for you. Kasi very important yun sa buhay natin. Actually, my own authority is the Lord. Yun lang. Wala akong ibang authority kundi sa Lord. So, paano mo nalalaman na nasa mali ka na? Kasi even great pastors, biblically speaking, we need the church, we need the godly community na nagre-remind sa atin, nag-hold sa atin ng accountability na That's King, why, hindi King, ginagawa kailangan mo. that's why, King, King, ipagpipray kailangan kita mong kasi sumasablay ka na isip sa yung mga kingdom preaching ng mo. Diyos. Okay? That's why, King, kailangan, yun yung assignment mo. Kung bakit sinabi ni Jesus about His kingdom. Okay? So, at kaya nga sinabi sa Matthew 24, and this kingdom gospel. So, assignment mo rin yan. So, King, Okay. salamat sa iyong paunlak. Last question, Christine, bago ako bumaba. Oo. Paano mo nalalaman na tama yung interpretation mo when you don't have any mentor or Actually, person above you? Paano ka maniniwala sa Panginoon kung hindi mo alam na mismong galing sa Panginoon yung wisdom? What if it comes from the devil? Kung sa devil yan, ang sinasabi ay sa devil, yung way ng kagustuhan ng devil. May devil ba na nagbigay ng kagustuhang pamamaraan na to deny yourself? Even Satan knows the scripture very well. Yes, but we read the scripture very openly. Christine, thank you so much. Thank you so much, King. So, see you Siguro around. connect tayo. Salamat. Oo, sana balang Sana araw. na-bless yung iba. Oo. Narinig na Thank yung you so gospel. much, King. Don't worry about do sa video. Forgiven. Ilang pakiusap ko. Be Thank you. careful sa next time. Kasi Hindi, okay na rin to para at least the end of the day, di ba? Nagkaanuhan tayo na, hindi, okay na rin yun. At the end of the day, it is all about love, King. So maraming salamat. Ako yung hihingi ng paumanhin No sa worry, aking mga no nasabi. At No sa worry. lahat po. Maraming salamat. At ingat ka, King, and thank you. Maraming salamat. guys, salamat. See you around. Keep Bye-bye. safe. Bye-bye.